Sophia. I am 21 years old and I am the Sex Bomb Legacy. Kamusta 30? So medyo mabigat itong ating pag-uusapan ngayong araw. Ang request ko lang para sa lahat is that everyone finds the love in their hearts para hindi man maintindihan yung isang side, makinig man lang. At sana magkaroon tayo ng respetuhan sa ating comment section dyan sa baba. Kasi when it comes to LGBTQ issues, talagang very divisive, especially dahil tayo pa, very religious country tayo, very conservative country tayo. Bago natin umpisahan, meron tayong 1,000 Gcash giveaway. Kung gusto nyo manalo nyan, sagutin nyo lang yung question of the day natin. Tapos nasa ilalim yung mechanics ha. After nito, pwede rin kayo pumunta sa aking gaming page kasi nagla-live ako at naglalaro ako ng horror doon. So, puntahan na natin. I think lahat naman ay kilala si Sex Bomb Izzy, no? Izzy Trazona. Izzy or Izzy. Eto siya. Recently, may biglang pumutok na post, no? Nag-post itong si Sex Bomb. Sabi niya, sino ba naman ang magulang ang gustong mapahamak ang anak? When all your motive is to save them sa mga makakasakit sa pwede nilang maranasan. Eto na. She keeps quoting the Bible or mentioning Christ. Sabi niya, ang buhay na wala si Kristo. Sa dulo nun, sinabi niya, Andre anak, I love you so much. Do not support you on things that will harm you. I am here for you. Your mama, mahal na mahal kita. And I think mahal niya naman talaga yung anak niya. Ano ngayon yung ayaw niyang makita dito? Bago pa man pumutok tong issue na to, nagiging post sa social media etong si Andre Trazona na isa na siyang drag queen, no? Ay, di ko alam kung ano yung drag name niya, pero madaming natutuwa sa kanya. Tapos hala, ang ganda, ang talented. At sabi niya sa isang interview na sinusuportahan daw siya nitong nanay niya, ganyan. Pero simula nung nag-post na rin siya. At medyo nakita natin yung katotohanan or background sa relasyon nilang dalawa. Sabi niya, nagsinungaling ako sa isang interview, sabi niya, na sinusuportahan mo ko. Ginawa ko yan para protektahan kita sa mga backlash na pwede mo matanggap. Pero sa ngayon, wala nang punto para protektahan ka kasi sa'yo na mismo nanggaling ang katotohanan. Sabi niya, I love you so much, Mom. But this isn't healthy for me anymore. I hope someday you will understand how it feels to be in my shoes. I miss you, but you're not bringing me any comfort and the compassion I deserve. Ganito kasi yan. Alam ko na mahal siya ni Izzy. At sabi nga, di ba ni Izzy na nasasaktan daw siya. Pero I want you to be in Andre's shoes. Kung nasasaktan ng malala si Izzy Trazona, paano pa si Andre na wala na sa bahay nila, pakiramdam niya wala nagmamahal sa kanya? Tandaan natin napakarami na mga LGBTQ kids na ang sobra talagang prone sa pag-a-unalive ng sarili nila dahil sa mga natatanggap nilang ganito. Maraming napapaalis sa bahay nila, maraming totoo yan, yung mga binubugbog. I think hanggang ngayon nakikita natin yan, and ginagawa lang nating joke, diba? Lagot ka sa tatay mo, ganyan. Ay, Barbie, sabi ko na. Ginagawa natin joke, but in reality for the LGBTQ kids, talagang nasasaktan talaga sila dyan. Talagang nararamdaman nila na parang wala nang nagmamahal sa kanila. At napakasakit nun. Sobrang sakit nun. Kaya napakarami kung makikita natin mga comments, talagang nag-aano sila, talagang gusto nilang iparamdam dito kay Andre na mahal nila si Andre. Sumagot pa ulit si Andre dito, sabi niya, it's like saying I love you because you're my son, but I don't accept you for who you are. Ito kasi yung hindi tanggap ni Izzy, yung pagdadrag. Ayan. Walang masama, kahit awayin niyo ako, walang masama sa pagdadrag, nakikita, it's just an art form, no? Merong mga taong sumusobra, pero it's just an art form, and we have seen this before pa. Hindi lang natin alam na drag, hindi lang siya tinatawag na drag noon, or hindi lang natin alam na drag pala yun. Ayan sila, Lola ni Dora, ayan, drag yan eh. Sila Michael V, ginagawa yan noon pa. The thing is, kaya ayaw makita kadalasan sa mga anak na nagdadrag kasi parang tanggap ko na bakla ka pero wag mo ipakita. Yung drag kasi yun yung pinakamalakas pinapakita na eto ako, eto yung usually sa mga LGBTQ community. Ayan sila, maingay na maingay, pinapakita, na-accept nila yung sarili nila, ang way nila is through drag. Which is ayaw ng mga tao, ng mga pamilya usually. Sige, bakla ka, pero wag kang magsusuot ng damit pambabae. Sige, trans ka, pero wag mong papakita ganito lang. Which is mali. Just
Imagine kung gaano kasakit yun na hindi mo ma-express yung sarili mo, yung totoong ikaw, dahil ayaw ng mga mahal mo sa buhay. Napakasakit no. Tingnan niyo yung mga comment nito, oh. Ang sakit sa part mo, Dre. Ang dami talaga, no? Ito pa, oh. Sabi ni IZ, diba, gusto kitang protektahan sa mga bagay na makakasakit sa'yo. May nagtanong, ano pong harmful sa pagdadrag? Wala naman kasi talaga. It's just an art form. I think meron lang ang mga tao na hindi pamilyar. Meron silang mga idea na, ay, siguro ganito to. Ay, siguro ganito to. Hindi, nagpo-perform lang yan sila. Tagal na natin nakikita yun eh. Nanggagaya ng mga artista, kumakanta, nagli-lip-sync. Yun. Trabaho lang talaga yun. At nag-e-entertain lang sila. Diba? Na something na nakikita na natin sa teatro, sa TV. Ganun lang. Etong drag lang talaga is gender expression lang talaga siya. Which is why maraming may ayaw, maraming galit, at maraming hindi agree. Kasi alam naman natin, hindi talaga lahat ay sumusuporta sa LGBTQ. Hindi lahat tanggap ang LGBTQ. Especially sa atin, na isang conservative country. May mga nakita pa ako, ito kagaya ng si Ogjidia, sabi niya, I think, mas kasalanan sa Diyos ang kaipokritahan mo. Tanggap mo nung una, tapos ngayon babawiin mo, laban-laban, bawi-bawi. Eto ha, eto. Hindi ko inaaway si IZ, kasi for most na mga LGBTQ kids, it took them so many years, no? Yung iba matanda na bago na na-accept yung sarili nila. Paano pa yung hindi LGBTQ na hindi naman naiintindihan what it means to be lesbian or gay, mas mahihirapan silang intindihin. So para sa akin ha, mas maganda siguro kung nakikipag-usap tayo at ine-explain natin. Pero para sa nakararami, maraming hindi talaga nakakaintindi. So ang pinakamagandang paraan na lang is to leave. Kagaya nga nito ni Andre. I think medyo masakit na sa kanya yung relasyon nila ng nanay niya. Especially, baka mapaaway ako dito, sabi ko, I think ini-impose din ni IZ paniniwala niya kay Andre. Isa pa rin yun eh. Dapat nagre-respetuhan tayo sa paniniwala ng isa't isa. Dapat hindi natin ipinipilit yung paniniwala natin sa magkakaiba tayo ng relihiyon, may kakaiba tayo ng paniniwala. Kailangan ma-achieve natin yung peace, yung harmony by understanding each other. Lagi nga sinasabi, di ba? What would Jesus do? Ano kayang gagawin ni Jesus pag nandito siya at nakita niya si Andre? Gusto niya ba bugbugin to kasi bakla? Gagawin ba ni Jesus yon? Sa tingin niyo ba gusto niyang palayasin to si Andre sa bahay nila kasi bakla siya? Kasi drag queen siya? Yun din na dapat isipin natin. Hindi sa sinasabi kong ito yung gagawin ni Jesus ha. Isipin lang natin. God is a God of love. Anong gagawin niya para bigyan ng pagmamahal itong si Andre? Ang mga LGBTQ. Diba? Ito may nakita ako, yung tatay niya. Nakakatuwa naman kasi parang sinasabi niya pa na itong anak ko pwede nang sumali sa Miss Gay Universe, ganyan. At very supportive. Tapos meron pa siyang interview dito. Ito pala yung post, dalaga na yung anak ko. Pwede nang ilaban sa Miss Gay International. Mali pala ako, sorry. Ha, sinong pupustahin? Nakikita natin na mahal niya talaga anak niya. Alam niyo ha, kung mapupunta kayo sa yung mga Pride Parade, kung makikita nyo, ang dami doon ng mga magulang na naglalagay ng free hugs. Ang daming LGBTQ kids ang hindi nakatanggap ng pagmamahal sa mga magulang nila. Umiiyak pa yung mga yan. Hindi nila totoong nanay at tatay, pero nagsisiiyakan sila kasi hindi talaga nila, marami talagang pinalaya sa bahay, or hindi tanggap, or pwedeng sige nandito ka pero wag mo ipakita. Napaka-ekis nun, te. Sa totoo lang. Yung iba pa eto ha, kung alam niyo yung conversion therapy, parang pinupunta pa sila sa mga therapy para palitan yung kanilang gender. Alam niyo hindi napapalitan yan eh. Hindi natatanggal yan kahit anong gawin mo. Yan na talaga sila yan. Naalala ko yung sabi ng lolo ko sa akin. Sabi niya, ang Diyos hindi nagkakamali. Hindi ako religious na tao ha. Hindi ako religious na tao. Pero sinabi ng lolo ko sa akin, bago siya mamatay nun sa cancer a few months, sabi niya, hindi nagkakamali ang Diyos. Kung ano ang gawa niya sa isang tao, siya yun. Yun. Diyos ang gumawa. From that point on, talagang, alam mo, naniwala na ako sa pagmamahal. Dahil dyan sa lolo ko na yan. Ayun, maraming disappointed kay IZ, pero I think ang pinaka-importante dito,
Kasi di ba sex bomb din siya and yung alam naman sex bomb, di ba sexy talaga. So mas sinasabi nila medyo hypocritical din daw at her side. Pero I think ang importante dito is magkaintindihan sila na maipaintindi sa kanya, no? Naniniwala ako na mahal nila yung isa't isa. Meron lang talagang clash na nagaganap sa paniniwala at sa pag-a-accept na kung sino talaga si Andre. So I think, no, IZ, sex bomb IZ, marami kami na idol kayong mga sex bomb. Sana mas intindihin mo kasi ang daming bakla, no, na naglo-look up talaga sa sex bomb. At sana at the end of the day, mahanap nila yung pagmamahal sa puso nila para mas maintindihan yung isa't isa. Iyak tayo ngayong episode. Anyway, sino yung video natin para sa araw na to? Ito yung question of the day natin para sa mga sasali sa 1,000 Gcash giveaway natin. Anong masasabi nyo dito sa hindi pagkakaintindihan ni Sex Bomb IZ at ni Andre? I-comment nyo sa ilalim. So, yun lamang po. Ito si Claro the Third. Nagpapaalam. Nakita ko rin po sa post nyo na parang recently nag-post kayo, parang todo support kayo kay Andre na sabi nyo, dalaga na yung anak ko. Gaano po kayo ka-supportive dito sa pagiging drag queen ngayon ni Andre o ni Sophia? Kasi, kuya, si Andre, nakita mo ba? Ano ba yon? Yung siya, nag-drag. Sabi, okay naman yun. Sabi ko gano'n, masama doon na. Sabi ko gano'n. Yun, nung nag-post siya, sinuportahan ko siya. Sabi ko, dalaga na yung anak ko. Pwede nang ilaban na Miss Gay International. Sabi ko, nagbiro pa nga ako sinong pupusta. Parang gano'n. So, syempre, tanggap ko yun dahil naman siya